Nagmahal na nga po mga kapatid ang presyo ng karning baboy sa ilang palengke habang ang isda nagbabadya na ring magtaas presyo. Naku, ngayong Semana Santa pa naman. Narito ang report ni Mobile Journal Fatima Baduria. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon? Twice na lang. Nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmer sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. Nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, base po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng gasolina dahil yung logistics po at pag-aangkat part po yun ng pagpaparating natin ng mga produkto dito sa palengke. Ang ilan naman sa mga mamimili, ramdam na rin ang bigat ng mga presyo. Nako, sobrang taas. Hanggang halos hindi mo mabilin lahat yung gusto mo eh. Sa kataasan. Yung mga budget mo, no, siran lahat. Dati yung 100, 150 ulam namin, dahil dalawa lang naman kami. Nakakasya. Eh kung bibili naman ako laging luto, hindi naman maano yung apo ko pagka laging luto. Tsaka namamahal panlalo. Sa Quezon City, pasok pa naman ang presyuhan sa itinakdang SRP ng DA. Pero ang ilang mamimili, todo higpit pa rin ang sinturon. Naglalakad lang po ako, yun lang nga. Kung araw-araw akong sasakay pa dito, talagang mahirap. Wala ka lang mabibili sa 200. Sa pag-aaral naman ng DA, posibleng umabot sa 70 pesos kada kilo ang bigas dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Para mapigilan yan, inihahanda na ang 50 pesos price cap. In principle, the body has approved yung aming recommendation of a price cap of 50 pesos per kilo sa imported rice, ano. And this nag-a-add referendum kami, pipirmahan hopefully by today mapirmahan na yung final draft of the resolution, and that is submitted to the office of the president, and ang presidente na natin ang will make the final decision on that. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Fatima Baduria, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.